Alam po ninyo, may isang detail sa issue ni Senator Marcoleta na maraming nakakalimutan. No? Hindi po nagsimula yung kaso dahil sa isang whistleblower. Hindi rin po dahil merong isang sikretong witness. According to Ombudsman Remulla, malaking part po ng evidence ay nanggaling sa sarili mismo mga statements ni Marcoleta. This is during one of his interviews sa Net25 noong November 2025. Malamang napanood nyo rin po yun kasi napanood ko eh. Sa interview po na yun, sinabi niya mismo na marami raw yung nagbigay sa kanya ng campaign contributions. At ang tanging pakiusap daw po ng mga donor, huwag ilabas yung kanilang mga pangalan. No? Ngayon po, according kay Ombudsman Remulla, there were 3 donors na na-pinpoint during that time. Si dating Congressman Mike Defensor na meron daw 30 million, si Joseph Espiritu na may 25 million, at Aristotel Viray na may 20 million. So, in total, that's 75 million. Ano po yung issue? According sa COMELEC records, 0 campaign contributions ang idineclare ni Marcoleta. And according din po sa Ombudsman, hindi rin po umano nito maipaliwanag sa kanyang salin yun. And dahil po dito, sinabi ng Ombudsman mismo na merong sapat na basis para magsampa ng plunder complaint sa Sandigan Bayan. Well, mahalaga pong tandaan natin ito na accusation pa lamang po ito at merong buong pagkakataon si Senator Marcoleta na ipagtanggol po yung sarili niya sa korte. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit kinakailangan pa ang kilos protesta ngayong umaga. If he want to prove himself innocent, he can face the accusations and the allegations against him. Kung kaya po niyang patunayan na hindi talaga siya guilty. Ano po? Well, in the first place, alam naman po siguro niya kung ano po yung ibig sabihin ng plunder. And obviously, marami pong mga tao, kagaya po kanina, nakita ko na may hawak ng placards na obviously, parang hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang plunder at kung ano yung kasalanan o issue. Not really kasalanan, no? Pero yung issue ni Senator Marcoleta. So ngayon, lumabas po yung pahayag ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, baluktot po umano yung batas at may political motive yung kaso. Pero napansin nyo ba na napansin nyo pa po ba ito? May hindi sila nabanggit sa statement nila. Hindi nila directly sinagot yung primary issue, yung sinasabing 75 million. Ang declaration ng COMELEC o ang mismong interview na naging bahagi ng ebidensya na binanggit ng ombudsman mismo. Pero bakit sa halip na pagsabihan harapin ni Marcoleta ang kaso kung naniniwala naman silang inosente siya, bakit parang pinoprotektahan pa nila? Akala ko pa naman laban kayo sa katiwalaan. Akala ko pa naman walang pinipili against corruption tayo. But it seemed to me that you're only against corruption, you're only against katiwalaan, you're only against plunder when it is convenient for you. Okay. Well, in addition to this, sinabi rin po ni Marcoleta na ang kaso raw niya ay may layuning pigilan siyang makaboto sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Posible ba yun? Iyan yung kanyang depensa. Lahat na lang na may kaso ng katiwalaan sa kampo nila, puro political persecution yung dahilan. Kung inosente ka, bakit hindi mo na lang harapin yung kaso? Parang ang dami nating political theater. Pero on the other hand, sinasabi naman ng ombudsman na yung reklamo nakabase siya sa ebidensya at dun sa mga pahayag mismo ni Senator Marcoleta. Kaya sa puntong ito, yung pinakamahalaga pong tanong ko, well, hindi kung sino yung mas maingay, kung sino yung loudest, sino yung nagkilos protesta. Ang tanong, ano ba yung ipapakita ng mga ebidensya sa korte? Well, in a democratic society, hindi social media yung nagdedesisyon ng guilt or innocence. At hindi rin po ito,
dahil sa isang rally na nakapagpaantala sa mga mag-aaral at workers kaninang umaga na traffic ang iba sa daan at naglakad na nagmistulang parte ng rally nila. No? Hindi rin po sapat yung mga political narratives para burahin yung isang kaso. And in the end, facts, evidence at due process pa rin po yung dapat na manaig. Yung kaso ni Marcoleta, medyo ang naging problema, sinisisi siya ng lahat kasi inamin mo. Kasi tumanggap siya ng 75 million. But the 75 million is a campaign contribution para sa kanyang pagtakbo sa Senado. Ngayon, sa ilalim ng batas, kailangan ideklara mo yon. Hindi niya ideklara. Bago pa ho yung batas natin noon, pag hindi mo dineklara yung mga kontribusyon mo, kanino nanggaling yon, saan, magkano, pwede kang idibandang kriminal. Pero naamyendahan na yon, naging administrative na lang. Madaling sabi, kung ikaw ay tumanggap ng 75 million at hindi mo inilagay yon sa SOSE, yung Statement of Contributions ng isang kandidato, ikaw ay maaaring pagmultahin lang. Yun lamang, administrative lang eh. Ang naging depensa niya, teka muna, wala pa namang kampanya hindi pa ako kandidato noon. Kaya hindi ako dapat na magdeklara. So, ang problema, by admitting to a receipt of the 75 million and saying that you cannot be liable under the law for not declaring it, nagkaroon ka ng problema. Kasi dahil umaming kang tinanggap at parang palalabasin mo ngayon na hindi ka kandidato at that time, so hindi yung campaign contribution. Babagsak yun na tumanggap ka ng pera in relation to your office dahil kongresista ka pa noon. Yun ang naging problema. Kasi ang COMELEC, inabsuelto siya, kaya ginagamit niya ngayon yan. Ang problema, nung inabsuelto, yung depensa niya, makasasama sa kanya. Kasi inamin niya, kaya bagsak siya doon sa plunder law na tinatawag.